Padayon. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay pagkatapos ng summer camp, ang mga ibang people na daw nagluya, ang ibang na magulang na nakilala sa inyo, nagtutuman sa nila. Ang ilang mga ginikanan, nalipay kay naka-attend sila sa youth camp. Ang kabuhay sa mga young people, ang mga ginikanan nilang nagluya, nakabalik sa Ginoo. One time, nag-istorya ako sa ginikanan sa limbaw namin sa kabataan nyo, na gindala nyo sa Ginoo, kami tulutan ninyo na mag-karis sa simbahan. Ngayon namin, Pastor, kalipay kami sa ito, pero sikreto pang yapon sa mga dinikanan. Sila mo, hindi pwede ka kabataan mo matutong kawya, hindi. Dapat mag-set ka mo kang mayagin sa ito bilang mga dinikanan. Kag subok, at kung mga dinikanan yung mula ako, subok ang tutong. Kasi hindi pwede natutong kabataan mo kawya, subukan yung kabataan. Sige, santa ka mo kawya kawya lang. Hindi pwede. Dapat ang buros dito tayo gawin. Okay, may daya gaga ka nato na ganan. Nagpasalamat ko sa Ginoo na after 1 month, balik ko individual, ikaw ang minister ninyo. Kaya, of course, kaya na pagsalatan tayo, kami nawakan. Pero, pasalamat ko sa Ginoo kay bisan hindi kita magkakanayon din naman, may time ako naman preso. Gina-assure ko ikaw na bayan ka mula sa namuwi ko at wala kang malipat sa tagsa-tagsa sa inyo kahit may time ko na pagmuyo sa inyo. And kabayan nga ka mo man, nagtungan naman ko, maka-spend time man ka mo, magbayaran naman ako, matindi na ako sa ang pagka-pastor, hindi sa mga pagbilaw, mga pangulayan, hindi sa may kahit na nagaluya man kami, pero salamat na may mga kauturan na nag-back up sa amin sa pagpangamuyo, na bisan budlay, pero makapadayo kami because of your love and prayers. So, padayo ko mo, padayo kita na magpangamuyo sa isang isa. Ang mensahe na pagkakataon ko sa inyo, dito lang din sa ibasa natin sa Psalm 78, what parents should tell to their children. Ano pala ang mga butang na itudlong natin kami ang pangakon sa ating mga kabataan. Kita pala ng mga ginikanan, ako ko natin that we are prone to forget. Kung isa na panipat kita. Hindi ba lang? Ako on ka na. Ako sa nag-edad na. Madamo sa putang kung isa na nagkakalimutan ako. Pamagpot ko sa asawa ko, so kung hindi ka nagpara ko man, para lang ka sa mata ko. But just imagine that. Ginapangita mo isa ng putang, aral lang mo sa iyong mata. Nabutan. Kung isa may mga butang na ibutang ko, isa lang katiyon, pagbalik ko, nalipatan ko na, kung hindi ko na butang. Ang mukha sila, especially, kung nakakita na nag-identidad. Pinaglan i-discipline nato ng mga kaugalingon ta sa pagdumdumgid. The need to remember and not to forget is the theme that runs through this psalm. Ang kinahanglan nga dumdumon din nato kasi hindi kita malipat ano ini ang tema na nagagalagan din sa Psalm 78. Kung anong pangangabutang ang dapat dumdumon natin pirmi
iya nga pagkatutom. Pero kung di siya na mag-tempt kita, masulay kita na malipatan nato ini. Kung di siya nagaling ini sa pagpangduwa-duwa, kung malipat na kani kita, magtubo na nga itong pagpagduwa-duwa sa Diyos, which turns to unbelief. Kung di siya, hindi na kita magtuo, kung di siya, maribildi na kita sa atong nga Ginoo. Kung gusto nato na magpadayon kita ng mga maging faithful sa Diyos, especially in difficult times, it is essential that we remember who God is and all that He has done on our behalf. Kinanglan dumdum pag-impirme kung sino ang Diyos sa atong nakabuhi. Especially sa tiyon na sa kabudayan ng mga pagtilaw sa atong kabuhi. Waay kita mahimo kung malipat kita sa Diyos. Abi nato kung isa masarangan, no, hindi kita masarangan kung wala ang Diyos sa aton na kabuhi. And another thing, sa sining Psalm 78, ginatuluan kita rin sa isang kabahol na responsibilidad nga kung anong mga butang na natunaan ta sa Diyos, dapat dumdumon naton kag hindi natin pagkalimtan na isugid naton sa atong mga kabataan. Akong itong atong kabataan, sa tiyon na magpamana na sa atong mga asawa, isugid Manila kung ano man ang nakilala natin ng mga Diyos. Para na hindi mag-untak sa sunod na mga henerasyon sa gusto taman kang sa hindi 30, 40 years from now, madula na kita din sa kalibutan. Di kung ang imo nga pagkilala sa Diyos, hindi ko na pag-isugit sa inyo baka, mauntak ina. So, ang mga na ka-importante. Hindi pwede nga sinaymuray na nakilala sa Ginoo, hindi na pagsugitan niya bata. Kaya kung hindi niya na pagsugiran, mauntat na ang pagkilala niya sa Diyos, kakagasuko siya sa uli ang iyang ako, hindi man makakilala sa Diyos. So, ako na ka-importante kung ano ang mga butang na ihamba nato kakitundo ka sa atong kabataan. Kamu nga mga ginikanan nga nakakilala sa Diyos, gusto niyo magbalangan ninyong kabataan makakilala sa Diyos? Of course. Gusto niyo magbalangan ninyong mga apo makakilala man sa Diyos? Yes, of course. So, kailangan mag-asumod din sa mga ginikanan. Tekaron, what parents should tell to their children, kaya alin rin makita niyo sa Psalm 78. May tatlo din ang matutunan na atong pagkatunan magaling na maluluman. Number one, we must tell them about God's greatness. Isugid ka sa aton ng mga kabataan ang pagkabahol, ang pagkagamhanan, ang pagkadako sa Diyos. Arag na makita sa verse 4 to 7. Sila sa Bible. Sila nga, we will not hide them from their children. Sila nga, dapat na hindi natong pagtaguon. Kung anong natunan mo na lingkod sa Diyos, hindi mo pagtaguon sa iyong kabataan. Showing to the generation to come the praises of the Lord. Ako na mga masunod ni Rasul ko, magdayaw sa Ginoo, dapat kita na ginikanan, nagadayaw man katinimaya sa Diyos. And His strength and His wonderful works that He has done. Isugit kiti kuno ang mga makatilingala, nga mga butang, nga nahimo sa Diyos sa aton kabuhi. Ang pamangkot, ano nga mga makatilingala ng butang nga ginhimo sa Diyos sa inyo? Paninduman niyo ba?
mga ginikanan. Nagbigan. Istoryanay kami ni Tay Muray na pastor, gagawin ko niya. Napamati lang ko pala. Nalabunayan ko ang pasila sa kamataan. Naging bayaan ko sa akong nga bana. Timplano para napatay. Mabulay ang pagkabuhay ka nag-isahan nun. Kung may mga kamataan ikaw, it's not easy. Pero naman ko, Tay Muray, ipabayad ka sa Diyos. Tungkol ang Diyos damanan, nangita siya paagi, kag tugtog nga iya kabataan na eskwela, gipakita niya gawon, kag anong lasunod ng iya kabataan, nagpakita niya sa gawon sa Diyos. Hindi ba na? Sir? No, si Sir. Ma'am? Tanan na kabataan nakatapos. Kapakita lang inang Diyos na makagagawon, nga masarangan niya, nabisan na kayo sa ano ng inyo ito'y, pero ang Diyos din pakita na niya gawin, nga hindi niya kamuya pagpabayan ng pagkapatumbayaan. Ang importante nila, nga isugin nato kung ano ang Diyos sa ating kamuya. Sa isang Bible, His wonderful works He has done. Ano ba lang giniin mo sa Diyos sa mga katawan sa Israel? Sa verse 12. Verse 12. Natawan o. Marvelous things did He in the sight of their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoan. Nagdalagpong mga butang, naging pakita, makatilingan ang butang, naging pakita niya sa mga ginikanan sa una, sa mga Hudiyo. Ano ini yung mga butang? Dalagpo ini. Gusto sa Diyos na kuwaon niya mga katawan sa Egypt. Hindi pagpasugot ang hari kasi Pero. Anong gini mo sa Diyos? Nagpadala sa pulo kalalataan, ginpakita ng iya ng gabok. Hasta sa uli, ginpagwa niya ang mga katawan niya dito sa loob. Nga ginpulipon sa na. And then in verse 13, araw, dala ko mabutang hindi mo niya, He divided the sea and caused them to pass through. And He made the waters to stand as an heap. You just imagine this. Ginlagas sila sa mga Egyptian army upod sa kay Pero. Ginkulbaan ang mga katawan sa Israel. Mag-agi sila diri, bukid, malagas din sila, maabdan din sila. Kung diri sa piyak, may ala dira na dagat nga mong Red Sea. Pirmi ang kulba sa mga katawan sa Israel. Ginbaso nila si Moses, ang muginig sila namon sa iyo Moses mo. Tami, dito na lang kami, kundi ano na lang matabo sila, mapatay na kami. Sila ni Moses sila. You stay cool, relax, and you will see the power and the salvation of the Lord. Siling mo nung imposible, anong gini mo? Ginbayaw ni Moses, ang iya mabaston, siling sa Bible, nagpiyak ang Red Sea, kag nag-agi sila sa mamala nga duta. Naghimo ang Ginoo sa highway, super highway sa Red Sea. Imposible na yung bukod. Sa diin ka na makakita nga kung ang tubig sa isa na dagat nga agyan mo malalayon. Hindi na pwede. Basahin na yan. Pero sa Bible, they walk on dry land. Because of what? Because of the power of God. Our God is powerful. Nga bisan sa ato niya imposible, sa iya posible. Ginimo niya ina sa kabuhi ni Maria. Siling sa Diyos, magabusog ikaw. Siling ni Maria, paano ito matapok na magabusog ako? Pero wala man ako sa bana.
Sila isang angel sa iya, for with God, nothing shall be impossible. Dini mo maninisang Diyos kay Sarah. Sa di ka nakakita, 90 years old. Bawas pa. Pwede ba lang 90 years old na magbusog at makabata? Imposible. Pagkabati ni Sarah, nagkatagdaw sa susunod. Hambalsan ng angel saya, is there anything too hard for the Lord? May butang ba na mabunlay para sa Ginoo? Sa atin, imposible. Pero sa Diyos siya posible. Why? Because He is a powerful God. Makita ini ang iyang pagkadako of Him, first of all, His wonderful works, and then secondly, because of His powerful words. Ang iya, hindi lamang ang iya binuhatan, makatilingala, ang iya ang pulong makakagahong. Sila din sa verse 5, kaling sa verse 5, sa Psalm 78, sila sa pulong sa Ginoo, paragrao, for He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which commanded our fathers that we should make known to their children kung ano pangabutan ni subig natin. Hindi lamang ang makatilingala ng dalagong kabutan na hindi mo sa kusuni. Isugin natin ang testimony, ang law, ang kasubuan, ang mochi ng ang tulong sa Ginoo sa atong kabataan. Hindi na din ang pagkalimutan. Why nasa pinaka namin nga butang nga isugin sa amay kagiloy sa bata ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo is so powerful. Ang mga ginambal sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. It penetrates your mind, it penetrates your spirit. Ang mga ka-powerful ang Ginoo. Ang muna ka-powerful sa iyang pulong. Makita tayo sa creation. Kung ano ka-powerful ang word sa Ginoo, may langit. May langit na yun. May duta na yun. May mga kapispisan, may mga kasabatan, may mga kahoy, aral na yun because of these powerful words. Kag paano napahayag ang powerful word sa Ginoo sa iyong kabuhi? Sang nakabati, ikaw sa pulong sa Ginoo, nakonbiktar ikaw sa iyong masala, na ginulsot ikaw ang nagtulong kay Kristo Jesus. Hindi ba na powerful? Sa unang kabuhi na malaway, pero sa tiyon na ginulsot kita sa atong masala, na nagtulong kay Kristo Jesus, ginbakuya ang atong kabuhi. Ang unang powerful word sa Ginoo. Ang unang ginagawa ang pulong sa Ginoo. Ginatagaan na kung sa emphasis din ang pulong sa Ginoo every time you mag-ganto kita rin. Because we know that the word is powerful. Ano po nang imuhon na sa pulong sa Ginoo? Natawag na sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. Ano? Now these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whether ye go to possess it. Kinanglan ang pulong-pulo na atong ginatunan, na atong ano, we must do them. Ibutang na din sa atong kabuhi. Kaya kung imuhon tayo na ng mga support sa verse 2. Verse 2, support. Deuteronomy 6, 2. That thou mightest hear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life. Anong resulta ko na? That thy days may be
ginapamatian, kag iga ka buhay na kuno. Sining sa Bible, your days may be prolonged. Sino gusto sa lawig ang kabuhay? Sabi kayo, ay gamay ka. Kamu yan, hindi ko gusto sa malawig. Arin din sikreto ka niyo. Ano ng sikreto? You want to live a long life? Listen and obey the word of God. Amen? If you will disobey, you will not listen to the word of God, your life will be short-lived. Kung isa may gina-offer sa ato ng mga bulong, baka kamu sini nga bulong mo, napalawin ni kabuhi. Tanan nga masakit, maayan sini, ginainto ng tanan nila. I tell you, ginainto ng tanan nila. Pero kung ang Diyos siya maghambal, nga palawigon ng iyong kabuhi, palawigon ng iyong siya nagkakapyon sa kabuhi na. Ang sekreto hindi bulong. Ang sekreto, you listen and obey the word of God. Clear? Klaro, hindi? Di sininyo gusto nyo maglawig. Wala ng sekreto. Sa diyon sa pagwali, mamati ka mo. Kung nagatipon kita, mamati ka mo. Kagabay kaya ang palipal sa pagtuman kung ano ang ginahambal sa bulong sa Diyos. Ang struggle ta ara sa application ng pagmamati mas mapos pero pag-apply ang mulay. Sino napusan pag-apply sa pulong sa Ginoo? Sino napusan? Ang iba napusan. Ang iba niya nagulayan, no? Ako na ako isa nagulayan ko. Kung anong ginasunog sa Diyos, hindi ko pag-ibuon. Pero ang sikreto ganit, bulay man, mapos man, tumanong tatay para na sa atong karahigan. Sila sa verse 8 to 11, aring dili ang faithful warnings, pandam. Delikado kayo kung hindi ka magpamatin, kung hindi ka magpano. Verse 8 to 11. Balik natin rin sa Psalms 28. Sa Psalms. Okay. Verse 8 to 11. Aring banda mo, na hindi nyo pagsundon ang inyong mga amay. Hindi nyo sila pagsundon. A stubborn, rebellious generation. A generation that set not their heart aright ng inagadipuson, hindi eksakto sa Diyos. And whose spirit was not steadfast with God. Inagadipuson ng Espiritu, hindi in tune o kung eksakto sa Ginoo. Psalms 78 verse 9. The children of Israel being armed and carrying bows turn back in the day of battle. Inigis si Israel, isa isang bata ni Joseph, si Manasseh, kag sala si Israel. Ara na sila sa battlefield. Dr. Stacer, ara sa battlefield, sir. May Armalite na. Panukpo na lang, pero nagdalagan na, sir. They turned back and ran away. Why? Why sila ginugdan sa Diyos? Ginkulmaan sila sa ilang away. Ang naglipat ako sa Kristohanon, nagpamati sa pulong sa Ginoo, hindi niya pag-ibuon, sa tiyon, sa away, mapalagyo ko din sa away, hindi mo pagkatubangon siya sa Ginoo, mo, pero kinalipat ka sa Diyos, madalagan ka. Ready for battle. Alam na naman, may kapya tayo mo, malagpunan, dalagan na mo yan. Ako ni natapos sa iya. Why? Natuwa ka, they did not the covenant of God because they keep not the covenant of God and refuse to walk in His law. Hindi sila magsunod sa Ginoo. Nagaling po nito, and forgot His works and His wonders
that He had showed them. Amo'y gulay ko malipat ikaw. Amo na hindi kita malipat lang kamo kay Pastor Managin ng Albo, kabay na hindi na mo malipat sa Diyos. Naintindihan niyo? Okay na sa akin? Bisan hindi na tayo, hindi nyo ako matulungan basta ang Diyos na. Hindi ko niya pagkalimutan kayo, bisan sa anong sitwasyon, sa anong kondisyon sa kabuhay na importante niya ang Diyos. Kaya hindi tayo pagkalipat kayo, subig ka na sa atong mga kabataan. Second, not only we must tell them about God's greatness, number two, we must tell them about God's goodness. Isugid natin sa ila ang kaayo, ang pagkamayan sa Diyos sa atin. Mayat pala ang Diyos sa atin? Yes. Hindi pala kinambal na natin, pinakanta natin, God is good. Ano gani? All the time. God is good. All the time. Mayat din ang Diyos. Paano ipakita sa Diyos ang inyong pagkamayan sa mga katawan niya para sa verse 13? Verse 13. Verse 13. Okay, na. He divided the sea and caused them to pass through, and He made the waters to stand as an hill. Sumitagaan sila sa proteksyon sa Diyos. He gave them protection. At hindi na makalamatay na sila. Pero ang Ginoo nagpakita paagi, ginproteksyonan sila, ginpaagi sila sa mamalangang tubig. Pag-abot nila dito sa punta, sige lagas ang kaligtuanon. Anong tatabo sa tubig? Nagano kami? You know the story? Na balik, kaganong natabo, nagkagalumos ato ang mga kontra sa mga kaanakan sa Diyos. Ano ang pagalit sa Diyos sa ilang? Ngayon yung nagalaga sa inyo, you will see them no more. You will see them no more. Ngayon hindi muna hindi sila makita. Ilang mga tao lang nagakontra sa aton, kung ang Ginoo na kayo maghukom sa ila, hindi sila makita. Hindi lang magbago. Kaya ang awa niya sa Diyos. Ang mga nambal sa Bible, sa Romans chapter 12, niya hindi ka magpalos. Kaya siling sa Diyos, vengeance is mine, saith the Lord. Kung ginasunod ka ang Diyos, ipakita sa Diyos ang iyang ano sa inyo. He will protect you. Bantayan ka din sa Diyos. Kagamoy hindi mo na sila magpapay. Not only give them protection, He give them provision. Hinimulaan ang ilang pinanglanon. Verse 15. It's a Bible. Verse 15. Verse 15. Okay. Ano? Paano ipakita sa Diyos ang iyang makayo? They clave the rocks in the wilderness and give them rain out of the great deeps. Wala tubig, reklamo sila sa Ginoo. Ginampak ang tubig, nagwa ang tubig na manamit. That's the goodness of God. Sabihin ka nakakita sa wilderness, wala sa sapat, wala sa waterfalls, pero sa isang Bible, nagwa, makatilingala, di pagwa sa Diyos, ang tubig sa bahol na bato. Verse 16. So let's have verse 16. He brought streams also out of the rock and caused, verse 16, waters to run down like rivers. And then in verse 23,
23, verse 23. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano kaayo ang Diyos. Though He had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven, kagano na po, and He had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Totoo pala niyo, karon may sila pagkaon, ginpaulanan sila sa pagkaon, alin sa langit. Verse 25. Men did eat angels' food. He set them meat to the full. Bastante. Nagpadala ang Diyos sa angels' food. Namin yung angels' food, hindi yan kung magtaas blood sugar mo siya. Ang pagkaon sa kanya, kung magkaon ka, delikado. Gataas ang iyong blood sugar. Dugay-dugay, maapektuhan yung kidney. Dugay-dugay, dialysis ka. Hindi ko na namin hindi na pagkaon, angels' food. Ginagaan sila sa karne. Kahit siling sa Bible, bastante ang Diyos ay kumagata. It's more than enough. Why sila sa kumagata? Sa gamay-gamay. Damo din, bukata. Amo ina ang goodness sa Diyos. Verse 28. And would let it fall in the midst of their camp round about their habitations. 29. So they did eat and were filled, forgive them their own desire. Nagkaon sila, kang nabusog, give sila. That's the goodness of God. Hindi ko naka-experience siya kita sa goodness ng Ginoo. Ihambal na sa atong kabataan kag mga tauhan. Istoryahan natin sila. Pakumpo natin sa ninyo, mga kabataan mo. Mga apo ko, sa unang bigado, kami, pero ay kami ginpabayaan sa Diyos. Ginpakaon naman kami. Naghimo siya sa mga yan, nabutan ka namon. Kag ang akong kabataan, nagbayad man, nakatapos sa pag-eskwela, kag nakakita sa maayo maubra. Kag ang akong mga apo, amuman kay pagkamaayos ng Diyos. Sugin kami sa mga apo doon. Kaya kayo sugin ko sa mga apo. Kung ano ang Diyos. Ang nagaplano na magpangasawa at magpamana, isugin ko sa uli ang ano ang Diyos na huli. Hindi nyo ipagkakitan para ang kabataan yung pag-apo nyo, mapadayon din ang simbahan ng talagang Diyos. And then in verse 14, not only He give them protection, He give them provision, He gave them His presence. Ang yung pinaka-best gift, sila sa verse 14. Verse 14. In the daytime, He also He lead them with a cloud, and in all night with a light of fire. Ini ang cloud at ang fire, nagasimbolo na sa presence sa Ginoo. Wala sila suga o gabi, ang pillar of fire among nagasiga para na maggiya sila sa ilang nagalaman. Kung adlaw, hindi man sila magtalang, kaya ang pillar of cloud na nag-represent sa presensya sa Diyos, imaw man kananda, tugtog na nakadampot sila sa limpong sa Diyos.
blessings pala na naangkot na, madula lang na sa aton. Pero ang pinakamaayo din, nga ginahimo sa Diyos sa aton, kasi sa Bible, ang iya presensya upod sa aton adlaw-adlaw. Ang bala sa aton, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko mo pagbabayaan ng pagkakatumayaan. Madula man ang tanan nga manggad sa aton, may manggad nga ginbili ng Diyos sa aton, ang iya presensya. Ginlantaw na ako sa Matthew 28, verse 20, kanami sa pag-translate diri sa kinarayaan, siling niya, dumdumagid ninyo nga kaimaw ninyo akong pirme hasta sa katapusan sa kalibutan. I like this. I am with you always, even unto the end of the world. Mas namin sa kinarayaan. Sila nga, dumdumagin ninyo pirme, nga kaimaw ninyo ako, hasta sa katapusan sa katiyan. Amo na ngayon kita dapat magandong. God's presence is always available to all of us. Naintindihan na? Ha? Kung anuman nga sitwasyon sa kabuhi ta, ara man kita sa kabugadaan, kag sa kapigaduhon, ara man kita sa mayat nga lawas, kag ara man kita sa masakit, siling sa Ginoo, dumdumagin ninyo pirme, nga kaimaw ninyo ako, tugtog sa katapusan sa kabugan. Di magno ka ba? Sinong natong eh? Ginatang na sa COVID-19. Nasurvive ka man. Nga nakasurvive ka? Because God's presence is with you wherever you go. Kamo mga high school students nga nakagraduate kamo. Nga with high honors kamo. Kay kapon, ang Ginoo wala nang pabayaan sa inyo. Pasalamat ko sa Ginoo, makita ko gani, kamo mga estudyante, nag-post sa Facebook, nga with honors, bawa ako nagpusoon, nagkapuno sa kanipay. Padayunan na. Dahil hindi ko mag-check puno, salamat ko sa Ginoo nga nakabawi. Ang akong kabataan na malalaki, medyo pasawan. Pero bata ko, nag-graduate sa West, daw hindi ko pati. Magna kong laude. Siguro Ginoo, naumpawan ng upa. Gabawi ko kaya Ginoo. Siling ko ba? Siling ko siya. Siling ko din. Malawin din kabuhi ko din. Yung nga kayo, siling ko, gintagaan ko kalipay. Gintagaan ko kalipay. Huwag ko maglao na magkamukas na. Siling ko na huwag naman galing gatuon. Katay gatuon. Pero ang kanami pala, siling ko din kung ano man subong iwan siya. Tungod nga ang Diyos na konsep. Huwag ang ibabayan. Amo ng Diyos. Amen? Amen. And lastly, and I will close. Ariyo, the best niya, isugin kasi Ginoo. Not only we must tell them about, number one, God's greatness. Number two, we must tell them about God's goodness. Number three, we must tell them about God's graciousness. Isugin natin ang pagkamagigayot sa Diyos. Nga ang namasiling ako, nga magilugayon ang Diyos sa mga katawan niya. Bisan ano pa kaayo ang Diyos sa ila, pero kapag sala pa sila,
Ginabantayan sila sa Diyos. Ginahimunan na nila kinanglanon. Pero kapasabay. Nakadobla. For all this, they sinned still. And believe that foolish wondrous words. Pero di man yung mga katawan sa Israel, no? Ang Diyos mayan-ayan din sa ilan. They sin still. They believe not. Therefore, their days they be consumed in vanity, and their years in trouble. Hindi mayong ilang matinuwid. Nagapadayon sila sa paglimon sa kalautan. And then verse 34, when he slew them, then they sought him, and they returned and inquired early after God. And ayon, verse 35, and they remembered that God was their rock, and the high God their Redeemer. Nevertheless, they did flatter him with their mouth, ginainto lang nilang Ginoo, and they lied unto him with their tongues. Kita mo na, no? Nagrahama sila sa Ginoo. Silingon daw na kayong Luzon, pero ginainto na nilang Diyos. Ang pamangkot, mainto na nilang Diyos. Hindi kayo maintuan ng Diyos, ha? Mananyayin mo katipusoon, mananyayin mo na. Verse 38, I like this verse. Katawag na sa verse 38, that's the graciousness of God. Basahan nyo ba? Begin. But he, being full of compassion, forgive their iniquity and destroy them not. Yet, being a time turned his anger away, and he did not stir up all his wrath. That's the grace of God. That's the grace of God. Kung paminsanon ko lang, sa arang kabuhi daw ang mga mula sa mga tawag sa Israel, kung makasala ko, may nunsol, dugay-dugay, masala ko ng kuliwa. Sino mo siya? Di ba yung prangka? O si Mamili na yung prangka. Kamuya, Weiger. Ako ko. May time na masaling ko, Lord, patawaran ko, makasala ko. Dugay-dugay, imuon ko naman. Siling ko, Lord, patawaran ko. Ginahingon sila. Imuon ko naman. Pasalamat kita that God is gracious. Why say ka tumot? Every time na magsiling ka, Lord, I have sinned against you. Please forgive me. God forgives. He is gracious. Kung ang Diyos hindi gracious, wala na kusubong diri sa Faith Baptist Church na Nawali. Ano na yan? Kung ang Ginoo manubo sa pagpasensya, siguro patay natin. Siguro sa aton, gamay na lang din kabilin. Kung ang Ginoo hindi gracious sa aton. Karami sa isang Bible, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. And many a time turned his anger away, and he did not stir up his wrath. Tell them kung ano ang Diyos na. Ang balas ng mundo, Inday, Atay, Tutoy, ang Ginoo, pirtigit ka ng iyong gayon, isa ka pa pakinig ula, pinapatawad niya kung yapon, karang manak sa inyo. Mga young people, I know you failed so many times, pero ang Ginoo, kung magsiling ka, Lord, nakasala ko, patawaran mo, patawaran mo ng kanyapon, unlimited ang bugay sa Diyos. Naintindihan ka? Ano ko ng tatlo kabutan isunod sa atong kabataan? First, let me tell you about God's greatness. Number 2, God's goodness. And number 3, God's graciousness. Salamat kay naman mo. Isugid kayo na sa atong kabataan at sa atong ako
ang gudto, magapadayon ang imigrasyon ng Diyos doon, kaya magapadayon ang Faith Baptist Church. Mauntat ang Faith Baptist Church, kung mauntat ang mga kaman-aman, kaya isukid nila ang kaayos ng Diyos, ang magabahol sa Diyos, kapag magiging ng Diyos. God bless you, my brothers and sisters in the Lord. Hope to see you next month again. Kabay ng Ginoo, magkakamaan sa inyo. Padayon kita sa pagkanagan. Kaya ang Ginoo, bahol ng Diyos, ang Ginoo na mayangkin at mabinungayon ka natin. Magkapangalulo kita. Ginoo, mayangkin mo. Tandaan mo kami pusoon ng Diyos na kung anong kalipay. Patawaran kami ng Diyos kaysa madaming nag-iwan, hindi kami matutunan. Kung isa nakalipat kami, kaya hindi naman madumduman ang mga butang na nangihimo di mo mamayan sa aming kabuhay. Kung Diyos, pinayos lang ang patawaran kami. Salamat din na magbinigay ng Diyos. Wala din ikaw nagkulang, wala ikaw isa sa amin. Amay, kabay din ang mga pulong ako na bitan, kabay din sa aming pusoon, kami apply na po sa amin. Bless ang mga tulong din sa Faith Baptist. Sa ngalan ng Jesus. Kabay. Okay, magkakad kita sa aton, ng tithes,